Kamusta mga Repapits? Si Alex Sonsito. Nandito na naman ako sa panibagong episode ko na kung saan ay hindi lang ako basta magtuturo, magdi-discuss ng things o important information, kundi magde-demonstrate pa ako. Actually, magde-demonstrate ako kung paano nga ba nangyayari ang mga things sa ating isipan, or paano ba nangyayari yung mga psychological stuff sa ating isipan between negative and positive. Ngayon, punta tayo sa aking whiteboard. Wala akong masyadong category dito, kundi meron lang akong title. Positive and negative. How to calculate it. Ngayon, ganito yan. Bago tayo mag-umpisa, tatanungin ko muna kayo kung kaya nyo sagutin. Sa palagay nyo, kaya nyo bang kalkulahin kung ilang percentage ng negative at positive na nare-register sa ating utak? Kaya nyo bang kalkulahin yon ng eksaktong amount, or kahit man lang medyo maging close tayo sa amount na yun, kung anumang klaseng percentage na pumapasok sa isipan natin, negative or positive? Okay? Tapos tayo dito sa may section na yon. Ngayon, punta naman tayo dito sa mga real truth. Ang sabi ng mga motivational speakers, we should always play positive at all costs. Lagi tayo maging positive, wag nating hayaang pumasok sa isipan natin ang pagiging negative. Ang sabi ng well-known na motivational speaker, si Chinky Tan, ang sabi niya, kapag ang isang tao ay negative, ang magiging aksyon ng katawan nila ay magiging negative. Ganun din ang magiging result, negative. Kapag ang isang tao ay positive, magiging positive ang actions at magiging positive din ang results. Diba? Yun nga lang, ang ingay ng background ko. Ngayon, bakit nga ba nasasabi ng mga professional at lalo-lalo na ng mga motivational speakers, bakit nila laging sinasampal o pinaka-advise sa atin na maging positive tayo at all times? Bakit tayo kinakailangang mag-play positive at all time, at all cost? Bakit nga ba? Diba? Yan ang mga malaking tanong. Pero bago natin punan yung tanong na yun, ganito muna yan. Kaya nasasabi ni Chinky Tan na kapag ang isang tao ay negative, magiging action ay negative, magiging result ay negative. Ganito kasi yan. Negative man or positive, ganito yan. Kung ano ang sinasabi ng bibig natin, lalabas sa bibig natin, papasok sa tenga. Pagdating sa tenga, diretso sa utak. Ngayon, usually, ang utak natin ay may kanya-kanyang chamber. May smartest, may weakest, at meron ding untrained na chamber ng utak natin. May toughest, may strongest, may weakest, mga gano'n, di ba? Basta may kung ano-ano klaseng chamber yan. Ngayon, sa tuwing nagsasabi tayo ng mga negative mula sa ating bunganga, papasok yan sa tenga natin, maririnig natin, and then magre-register sa utak natin. Pag na-register sa utak natin yung negative things na yun, maluluto yun na parang pagkain. Magkakaroon tayo ng bad image sa ating isipan. At yung bad image na yun ay madidistribute sa ating katawan, and then kikilos yung katawan natin base sa kung ano man yung pinalaman natin sa utak natin, which is negative. So kikilos tayo ng negative, ang magiging result ng buhay natin ay negative. Ganun din sa positive. Kung ano yung nakita natin, ano yung narinig natin, ano yung naramdaman natin, kung ano yung sinabi natin, iyon ang mariregister sa utak natin at makakabusan ng ganung kagwapong image para kumilos ng katawan natin ng ganun ding kagwapo at magkaroon tayo ng ganung kagandang results. Kaya nasabi ni Chinky Tan na negative kang tao, magiging negative ang action, at magiging negative ang result. Magiging positive ang magiging positive ang kilos mo kung positive ang isipan mo, at magiging positive din ang result. Diba? Ngayon, balik ulit tayo sa sinasabi ko. Lahat ng professionals at lalo na mga motivational speakers, lagi sa ating sinasampal, lagi pinaka-advise sa atin that we should always play positive at all costs. Pinapakita sa atin, sinasampal sa atin kung gaano
kahalaga na mag-play positive tayo? Bakit nga ba natin kailangan pahalagan na mag-play positive tayo? Ganito kasi yan eh. Kapag ang isang tao nagpunta o sumanib sa mga taong negative, anytime soon magiging negative ka rin. Pumunta ka, sumanib ka, nakipag-hang around ka sa mga mayayaman, matatalino, milyonaryo, anytime soon, one day, magiging ganun ka rin. Ito ang isang basket ng kamatis na fresh. Lagyan mo ng bulok, unting-unting mabubulok ang mga kamatis na yon. Totally mabubulok lahat yon. Hindi mo alam, maaaring mamaya, bukas lang o ilang araw lang, bulok na lahat yung kamatis na yon. So ganun yon. Yung isang positive, lagyan mo ng negative, lahat yon mabubulok. Nagpunta ka sa mga negative na tao, pati ikaw magiging negative. Pero nagpunta ka sa mga positive na tao, may karunungan, matalino, professional, ganyan, anytime soon, ma-absorb mo yung ganung klaseng pagiging positive at magiging ganun ka rin ka-positive nila. Diba? Ngayon, para maintindihan natin ng maayos tong sinasabi ko na yung kamatis, lagyan mo ng kamatis na press, lagyan mo ng isang bulok na na kamatis, mabubulok lahat. So ganito yan. Etong lalagyanan ng tubig na to, itong lalagyanan na to, i-visualize natin ngayon na ito ang utak natin. Simula sa baba hanggang sa taas, ayon ang chamber ng utak natin. Ngayon, anumang klaseng material na ipapasok, ihuhulog natin dito, iyon ang magsisilbing negative at positive. Ngayon, sa pagkakataon na to ay ang gagamitin nating positive ay yung tubig. Diba? Ang gagamitin ngayon nating negative, etong coke na kulay itim. Ngayon, sabihin natin, i-visualize natin ngayon, i-visualize nyo ngayon, ito ang utak natin. Malinis. Kita nyo, walang laman, malinis. Ibig sabihin, malinis ang isipan natin, malinis ang visions natin sa buhay, pananaw natin sa buhay, malinis ang magiging action natin, at magiging malinis ang results. Pero since hindi nga tayo ganun ka-perfectong tao, hindi tayo magkakaroon ng ganitong kalinis na pag-iisip. Diba? So, sabihin natin kunyari, okay, maaring medyo perfecto tayong tao, nakakita, nakarinig, nakaramdam, nakapagsabi tayo ng mga positive things, positive thoughts, positive vibes, positive visions, positive goals, positive dreams, lahat ng positive. Mag-pour tayo ngayon ng 25% na tubig, kunwari 25%. Nakikita ngayon natin yan, 25%. Itong tubig na to ay nagsisilbing itong tubig na to ang nagsisilbing positive things na ating may isip na ikagaganda ng buhay natin. Diba? So magiging action natin later on, kung ganito ang nilalaman o na-register sa utak natin, magiging action natin ay positive din. Magiging result natin ay positive. Sabihin na natin, nakarinig na naman tayo, nakakita na naman tayo, nakavision na naman tayo, nakapagsabi na naman tayo mga positive things na ikakaganda ng buhay natin. Mag-pour ulit tayo kunwari ng 25% na tubig. Ano napansin nyo ngayon? Ang utak natin ay nalagyan ng another 25% na tubig na kung saan ang nagsisilbing positive. Dumami ang tubig. Pero kung mapapansin nyo, maaring dumami ang tubig, pero ano pa mapapansin nyo? Diba iisa pa rin ang kulay, puti pa rin, clear pa rin. Ibig sabihin nun, may tanging naluluto lang na visions or image sa utak natin ay mga positive. Kaya magiging kilos pa rin natin ay positive at magiging result pa rin natin ay positive. Pero since hindi nga tayo perfectong tao, tulad ng panimula ng sinasabi ko kanina, ay hindi lagi tayong positive. In majority, kapag kinalkula natin kung ilang porsyento ang pagiging negative at positive nila, hindi natin basta makakalkula. Alam niyo yun? So, sa pamagitan na itong demonstration na to, makikita natin. Yung una nating ni-register sa utak natin, yung pinur nating tubig, 25%. Tapos nagkaroon na naman ulit tayo ng bright idea or positive thinking, nag-pour ulit tayo ng 25%. Ilang
positive things na ang nakapaloob sa utak natin ngayon, 50%. Sabihin nga natin hindi tayo perfect, di ba? Biglang pumasok ang demonyo, nagkaroon tayo ng negative. Nagkaroon tayo ng kutob at kaba sa buhay natin, kaya nagkaroon tayo ng negative. Sabihin natin mag-pour tayo or mag-register tayo sa utak natin ng 10% na negative. Anong nangyari ngayon? Matapos nating makapag-isip, matapos nating makarinig, makakita, makaramdam, nagbigkas ng mga negative, ganito ang naging na-register sa utak natin. Naglagay lang tayo ng 10%, pero ang nangyari, naapektuhan yung 50% na positive. Kaya kung iisipin ninyo, kung lagi lang sana tayo magiging positive, magiging ganito ka-clear ang utak natin. Ibig sabihin, panay positive lang ang may isip, panay positive lang ang visions, panay positive lang ang image na tutubo sa ating utak. Magiging positive lang ang actions natin, magiging positive lang ang results. Since hindi nga tayo perfect, magkakaroon tayo ng negative sa utak natin. Naglagay lang tayo o nakasagap lang tayo, nag-register lang tayo sa utak natin ng 10% na negative. Ito na ang kinahantungan. Yung 50% na positive, naging negative na. Naging negative na. Diba? 60% negative. So kahit gaano kalaki yung positive natin kanina, konting pagkakamali na nag-isip ka ng negative, eto na ang kalalabasan natin. Pag tayo nag-iisip ng negative, hindi lang tayo minsan lang nag-iisip ng negative. Kadalasan, merong mga tao laging play negative. Laging play negative ang isang tao. Ano napansin nyo ngayon uli? Naglagay kunyari uli tayo ng another 10%. So all in all, lahat ng vision, thoughts, dreams, goals, whatever, all in all 70% in negative. Hindi na siya positive. As you can see, kanina medyo maliwaliwanag pa ng konti ito, pero mas maliwanag yung una dahil panay positive lang. Nahaluan na ng negative, kaya naghahalo ang negative at positive. Pero sa ngayon, naglagay ulit tayo ng 10%, which is totally lahat ng contest na ito naging 70% na. Makikita nyo ngayon, itim na. Diba? So ibig sabihin yan, ang magiging action natin ngayon ay panay negative na lang. At magiging result, panay negative na lang din. Anong klaseng buhay ang haharapin natin later on kung tayo laging nagpe-play negative? So para maging positive uli, kailangan sumama tayo, sumanib tayo, dumikit tayo sa mga positive na tao. Huwag tayong didikit sa negative. So sabihin na natin, natuto tayo, dumikit tayo sa mga positive na tao. Ito yung positive, lagyan natin ng positive. Mag-register tayo ng pagiging positive. Ano ngayon ang napapansin nyo sa tubig? Hindi na siya ganong kaitim. Medyo may pagka-dark pa rin siya, pero at least naglalaban na yung negative at positive. So ibig sabihin, may chances na ang kilos natin maaring negative or positive, or maaring halo ng negative at positive. May halong takot ang ating mga kilos, at maaring 50-50 rin ang magiging result ng ating actions. Diba? Ngayon, para mapabuti uli ang buhay natin, para magkaroon tayo lagi ng positive thinking, positive image, positive thoughts, lahat ng magagandang bagay na makakatulong sa atin, kinakailangan dapat panay positive lang ang i-register sa utak natin. So babalik uli tayo sa dati. Sabihin na natin na puno na ng kung anong klaseng pagiging negative ang utak natin. So ginagawa natin, unti-unti tayo nagpo-pour uli o nagre-register uli ng positive para maging ganito na ang resulta. Sabihin na natin, kunyari, totally natanggal na natin yung negative. Ganito na naman uli ang utak natin. Ganyan na naman kalinis. Ibig sabihin, panay positive na naman ang mga image na tumatakbo sa ating utak, at magiging positive na lang din ang ating magiging kilos, at ating result magiging positive din.
Kaya dun na ngayon papasok yung pinakasampal-sampal sa atin ng mga professional at lalo na mga motivational speaker na we should always play positive at all cost. Kasi once ka lang mag-play negative, mababahiran to ng negative. Kahit anong klaseng amount ng positive gawin mo dyan, kahit anong klaseng ano yun dyan, konting negative lang ang i-apply mo, i-register sa utak mo, ganito na ang mangyayari. Lahat yan magiging negative na. So, kinakailangan tayong mag-ingat sa kung anong sinasabi natin, sa kung anong naririnig natin, kung anong sinasagap ng tenga natin, bad news sa TV, bad news sa radyo, mga bad news, mga bad things na maaring magmumula sa ibang tao na naiinggit sa inyo, maaring haters ng buhay ninyo, maaring kung sino pa man na pwedeng manira ng buhay ninyo. Di ba? So, wag niyong hayaan pumasok ang negative sa inyo. Dahil the more na ginagawa niyo yan, the more na magiging ganito ang takbo ng utak nyo. Na guys, yung ibig ko sabihin, kung feeling nyo interesting at informative itong video na to, i-click nyo yung like button. I-share nyo itong video ko. Tsaka i-click nyo na rin yung subscribe button. Maawa na kayo sa akin, oh. Nahihirapan akong bitbitin to, di ba? Ngayon, the more na ginagawa yung pag-click ng like, pag-share at pag-subscribe, the more tayo makakita o the more kayong makakita ng mga ganitong klaseng mga important information, mga demonstration na maaring hindi nyo basta matututunan sa kung saan, sa eskwela man, sa kakilala ninyo, sa mga magulang ninyo, dahil ito ang mga things na nangyayari sa ating buhay. Ito mga example na ginawa ko rito, itong mga demonstration na to ay nagmumula sa mga experience ng ibang tao at sa sarili kong experience din. Sa pamagitan ng aking demonstration na ganito, ang dali ngayon ma-figure out or parang medyo parang kaya natin ngayon kalkulahin kung ilang percentage ba ang nagiging negative at positive na nare-register sa ating utak. Nalalaman na ngayon natin kung magiging play positive lang pala tayo at all times, mapapaganda ang buhay natin. Minsan lang pala tayong mag-play negative, maapektuhan kung ano man yung binuno nating pagiging positive, maapektuhan yun at totally magiging negative ang magiging visions, image na tutubo sa utak natin na kikilos ang katawan natin ng ganun din at magiging ganun lang din ang result, negative.